Alleluia, 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 Alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinunggo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumunta si Jesus sa baybayin ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya sa paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kaniya. Nakita ito ng ilang iskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kaniyang mga alagad, bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kung hindi ang may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pagtawag kay Levi, isang mangungulekta ng buwis. Kinalaunan, makikilala natin si Levi bilang si San Mateo. Siya ay isa sa mga naging apostol ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, sa kapanahunan ng ating Panginoon, ang mga publikano o yung mga tinatawag nating nangungulekta ng mga buwis ay itinuturing ng lipunan na mandaraya at traidor. Uulitin ko po, ang mga mangungulekta ng buwis noong kapanahunan ng Panginoon, itinuturing na mandaraya at traidor. Bakit po mandaraya? Sapagkat mahilig silang kumuha o maningil ng mga perang higit pa
sa kanilang kapwa Hudyo. At bakit naman traidor? Sapagkat sila ay naglilingkod sa pamahalaan o pamunuan ng mga Romano. Kung si Levi o si San Mateo, isang publikano at itinuturing ng lipunan ng makasalanan. Ang magandang katanungan, bakit siya napiling maging apostol ng ating Panginoon? Simple lamang ang sagot. Dahil ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Uulitin ko po, ang pagmamahal ni Jesus Nazareno ay para sa lahat. Hindi lamang ito para sa mabubuti at mga banal, minamahal at kinakalinga ng Panginoon kahit makasalanan. Espesyal sa puso ng Diyos ang isang makasalanan na nagsisisi. Nais ko pong linawin, hindi nais ng Diyos ang kasalanan. Hindi gusto ng Diyos na tayo'y maging makasalanan. Ngunit kahit na tayo nagkakasala, patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos bilang tao, bilang kaniyang mga anak. Kaya naman, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi mauubos. Ang pagmamahal ng Diyos walang kondisyon sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Kaya nga sa bandang huli, ipinaliwanag ni Jesus Nazareno, siya ay dumating sa ating mundo, isinugo ng Ama, hindi upang tawagin ang mga banal, kung hindi tawagin ang mga makasalanan upang magsisi at magbalik loob. Ibig sabihin nito na ang Diyos sa kaniyang dakilang pagmamahal sa atin, inaasahan tayo na magbalik loob. Araw-araw, binibigyan ng Diyos ang bawat makasalanan ng pagkakataong magbago, magsisi at ituwid ang ating mga pagkakamali sa nakaraan. Kaya nga, narinig din natin kay Jesus Nazareno ang kaniyang sinabi kay Levi, sumunod ka sa akin, at ang paanyayang ito, umaalingaw-ngaw, maliwanag, paanyaya din sa ating lahat. Ang pagsunod sa Diyos, unang-una, nangangailangan ng pagbabalik loob. Mahihirapan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos, malibang pagsisihan muna natin ng buong puso ang ating mga kasalanan. Kaya nga, hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Mahirap gawin ito, pero gaano man kahirap, ito ay posible at makakayanan natin sapagkat ang Espiritu Santo ay laging naririyan upang tayo ay tanglawan at patnubayan. Mga kapatid kay Kristo, tulad ni Levi o ni San Mateo, patuloy tayong inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod, magbago ng buhay at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang sundin ang kaniyang kalooban. Sumunod po tayo kay Jesus Nazareno
At tiyak yon, mga kapatid, hindi tayo mabibigo. Tayo ay kaniyang tutulungan, sasamahan, at higit sa lahat, tayo ay kaniyang pagpapalain at babasbasan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.